How do you know that you are powerful? Paano mo alam na malakas ka? Dalawang bagay po, tandaan niyo. Una, pag pinagtutulungan ka ng ibang tao. You know that you are powerful when your enemies recruit other people to bring you down. Kasi kung hindi ka malakas, di ba, hindi naman hahanap ng ibang tao para meron silang makasangga at siraan ka. Alam na alam mong malakas ka pag pinagtutulungan ka. Huwag kang mag-alala kung man sinisiraan ka. If you are just one and they are many, do not be afraid. Do not worry. It means that they are afraid of you. If they are not afraid of you, then why ask the help of other people to bring you down? May mga tao na ibababa ka, hindi dahil may masama kang ginawa. Tandaan mo, meron talagang taong sisiraan ka kasi takot sila sa pwede mong magawa. Nangangamba sila sa lakas mo, sa kapangyarihan mo. At ang totoo, naiinggit sila sa iyo. Ayaw kanilang nakikita kasi napapaalala lang sa kanila kung gaano sila kahina. My dear friends, the majority does not always win. God always win. The majority does not always win. But believe, goodness and love always win. Maaaring sa mundong ito, lokohin natin ang ating mga sarili. Ang mananalo ay ang karamihan. Ang tawag diyan ay demokrasya. Oo, pero bandang huli, kanino ang huling salita? Kung hindi sa Diyos. So pumanig ka sa Diyos, pumanig ka sa mabuti. Pagpatuloy mo yung iyong misyon. Kung yan ay nanggagaling din sa iyong pagmamahal, hindi ka manghihina, lalo kang lalakas. Magiging mahina ka lang kung magpapadaig ka at magpapatalo ka pag pinagtutulungan ka nila. But secondly, how do you know you are powerful? You are powerful when you always pray. The most powerful people are people who pray. They are not people who talk about prayer. They are not people who preach about prayer. The most powerful people are those who pray. Yung mga lumuluhod, nagdarasal, yung mga nananahimik, nakikiugnay sa Diyos, yung mga taong tinataas nila ang kanilang isip at puso sa Diyos, makapangyarihan, malakas ang mga taong yan. If you ask anything of me in my name, think of me in my name, I will do it. Anong ibig sabihin niya? Hindi lang simpleng paghingi, pero humihiling ka sa panalangin. Hindi mo matatalo ang taong taimtim na nagdadasal. When you pray, you go back to the path to God. Ang pinakamahalaga ay bigyan mo ng pansin ang iyong ugnayan sa Diyos. Dahil tunay ka makapangyarihan kung tutulungan ka lang ng Diyos. So, severe in prayer. Do not stop praying. Do not stop conversing with the Lord. And more importantly, do not stop listening to God. Because God's instruction, God's word will be your strength, will be your guide, will be your new life. Sana maalaala mong magdasal dahil tayo ay nagiging malakas lang sa tulong at gabay ng Diyos.